Ayun, no. What's up, guys? Welcome to Basketball and Life. Kuya Al. Yan, trip-trip lang. Gawa lang na ng episode. Podcast. Bagong podcast. Solo lang. Hirap maganap ng mga kwentuhan di ba? So, ayun. Unang episode natin. Pinamagatang Bakit Basketball. Like, buckets. Pero, letter IT yung dulo. Kasi Bakit Basketball. Ayan. Ayun. Alam niyo naman, hindi lang Pilipino, mahilig tayo sa basketball, di ba? So, ayun, sa pagkakaalala ko, yung sport na to, hindi ko talaga trip dati. Lalo nung bata ako. Talagang trip ko ng laro yung soccer Kasi nanonood ako nung cartoon dati, Dragon League. Sa yun, Channel 5. Pero ayun, tangina. Nung grade 4 yata ako nun. Sinali ako ng tatay ko sa liga. Naalala ko yun. Yung team namin nun, L&L Combine. Summer yun. Wala akong alam. Hindi ko alam yung punyetang basketball. Wala akong idea. Parang naglaro ako. Sinali ako doon. Unang game yata namin. Natapos yung game. Sabi ko sa daddy ko, Dan, nangyari? Nanalo yata kami nun. Pero di ko alam kung paano yung rules ng laro. Wala talaga akong hilig. Parang unang 1 point lang yata ako nun, buong liga, butang palit. Yan, laki kong bonding nun Taba ako nun, di ba? Pero, as time goes by, nakailigan natin ng sport, di ba? Lalo nung grade 6 hanggang pa high school na yan. Yan, mahilig na kaming manood ng yan, NBA. Lalo yung mga tropa ko nun, best friend ko yan, sina Kerobin yan. Dati nga nun yung sina Junel, tsaka si Pugo. Yan, nagkakating pa yan para manood ng All-Star. Kasi, di ba, yung oras ng NBA dito, gabi, sa US. Pero sa Pinas, umaga. Pag may klase, ayun, cutting-cutting din pag may time, di ba? Pero yun, saya din ng basketball, lalo ng kabataan. Wala kang iniisip. Summer nun, parang yata nun, after ng first year high school, buong summer yun, araw-araw yun, basketball, punta kami dun sa school namin. Enjoy. Ayan, hanggang naglaro, intrams, ganun. Bali, balik tayo ng grade 6 doon. Doon pala ako na, nahilig talaga sa basketball. Dahil sa, slam dunk yan. Yan. Yung sa mga kabataan yan. Panoorin niya yung slam dunk yan. Magandang, yan, anime yan. Para sa mga hoop junkie tulad ko. Di ba? Hindi siya hindi siya yung traditional na mga anime na malakas yung bida. Diba? Nag-umpisa siyang mahina. Kaya ang maganda sa kanya, as time goes by, nag-improve siya si Sakuragi, di ba? So, isa yan sa mga hindi siya totoong tao, pero alam mo yon, maganda siyang i-idolize dahil ayun, hindi siya nag-give up para matuto yung game. Pero alam mo yung reason niya para mag-basketball dahil sa chicks niya si Haruko gago yun Pero ayun nga, di ba? Pero nakita mo naman habang nagpo-progress yung mga episodes, nag-improve siya, di ba? Simula siya basic lang, rebounding ganon. Kasi big man siya Then, nung uli, nagja-jump shot na, di ba? Bago matapos yung anime. Di ba? So, ganda siya. Ayun. Pero mahilig talaga ako mag-basketball nung panahon na yun, mga grade 6. Nagkagulo-gulo na yung timeline, no? Gulo kong kausap Nakadurag pa ako, di ba? Itong Galo Records. Trip-trip lang. Pero ayun. Tsaka doon, simula nung bata ako hanggang ngayon, puta, isang posisyon lang nilalaro ko, center lang. Weird nga kasi alam mo naman, sa province naman, hindi naman katangkaran ng ibang tao. Lalo na dati, konti lang yung
siguro, pag mga 5'10" ka nun, power forward ka na yan. Maliban na kung talagang skillful enough ka na makapaglaro ka ng guard, di ba? Wala. Talagang na-stuck lang ako sa pagiging big man. Wala nga. Ang trip ko lang talaga nung tumapal eh. Yun ang trip ko eh. Dumipensa, ganyan. Opensa, nako, huwag niyo akong asahan dyan. Sira nga na masisira kayo ng bait. Pag sa opensa nyo, tinutok, puta. Ban-ban. Pero ayun, sarap mag-basketball, men. Tsaka, yun. Maganda rin nung ano, iba kasing feeling ng ano, ng lalo pag yung sa sport, lalo sa, yan, sa basketball, nung dati. So, nagsimula ako talagang zero knowledge of the game. Then, yun, habang tumatagal, nag-improve, nagigits mo yung laro. Hindi lang talaga umabot sa level na talagang sabi mo collegiate, wala. Hanggang high school lang. So, ayun. Pero maganda doon, yun, nagkaroon ka ng mga bagong friends, yung mga matatanda sa'yo. Mga pinsan ko rin sa province ko, yan, sa May Kawayan ako eh. Mga pinsan ko yan, mahilig din sa basketball, mga pinsan ko doon. Talaga no, masaya siyang activity. Yun. Kaya siya yung sport na nakailigan ko. Maganda rin panoorin. Tsaka ano eh, isipin mo, yun, bakit basketball, di ba? Yun nga yung title ng episode na to. Yan, una niyan, syempre, may mga shoes, di ba? Ang maganda sa shoes ng basketball, you can wear it any time of the day. Ngayon, di siya yung for performance use only, di ba? Pwede mo siyang gamitin pang casual, pang formal. Alam mo namang maglaro sports mo, football, yung American football, naka-cleats ka, mukhang tanga, di ba? May spike yung sapatos mo, mukhang gago, di ba? So talagang iba yung ano, yung sa basketball, di ba? Paporma, di ba? Kaya napaka marketable ng sport na yan. Kaya I mean, kahit hindi ka nagba-basketball, you know, na pag nakita mo tong Jordans na to or Kobe's, you can wear them, you know, even if you don't play. You know, kahit nagwa-watch ka lang ng sport, di ba? So, ganda siya. Ayun. Tsaka yung bakit basketball? Yan, bumalik tayo sa title ng episode. Ayun. Kaya ako siya nagustuhan kasi yung lalo nung nag-varsity ako nung high school. Yung yung training. Sarap ng training kasi ayun, makikita mo talaga yung sino yung nag-e-effort na mag-improve, di ba? Merong talagang natural na magaling. Pero ako, since hindi naman talaga ako yung magaling maglaro talaga. Pero, nag-improve ako. Tsaka nga nung sa pagkakalala ko noon, third year high school yata ako noon. Nag-tryout ako for varsity dun sa high school namin. So, hindi naman ako yung talagang for starting center ng time na yon. May malaki sa akin noon, si Ariel, tangkad yun. 6'2 yata siya ng time, 6'3. Ako, mga 5'9", 5'10 lang ako ng time na yon. Tapos may mga senior sa akin kasi third year lang ako nun. Tapos may mga fourth year sa team. So, ayun. Parang naalala ko, yung meron kaming practice. Tapos nag-scrimmage. Tapos maganda yung nilaro ko dun sa scrimmage na yon. Tapos, doon, sabi ng coach ko na ganda ng condition mo. Kondisyon ka na ngayon, di ba? Like, di ka na fully katin. Yung sipag, di ba? So, yung sinabi ng coach ko na yun, shoutout kay Coach Burne. Ayan, idol yan. Shoutout kay Coach Burne. Yung nag-stick sa kanyang sinabi niya sa akin na yung sipag talaga. Dun madadala ng sport yung self, yung self mo, di ba? Kumbaga, hindi lang porket talentado ka, pero pag di mo sinama ng sipag, wala rin mangyayari sa'yo, di ba? Nanood ka naman ng mga videos ni Jordan o Kobe, or si LeBron James, di ba? Siya sabi naman nila, di naman yan,
okay, gifted naman talaga yung sila yung mga height nila. Pero I mean, di lang naman nagtatranslate yung galing mo sa basketball just sa court lang, di ba? Pwede siya mag-translate sa life mo. Kung sa work mo, di ba? Or kung ano mong bagay na trip mo. Pero wala, minsan tamad din. Ganun talaga. Tsaka yung ano, yung nag-stick din sa ano ito. Ito lang recent lang. No, ano. Meron akong tropa dito sa Aaron yan. Ang lagi niya sinasabi, walang malas sa depensa. Alam mo yun? Yung opensa mo, pwede kang malasin all the time. Most of the time. Pero yung depensa mo, even if you're not making baskets yung team nyo, but if you play good defense, you can win games still. Yun ang maganda. So, sabihin na natin na basketball is a scorers league, but you can still win games when playing defense. So, yun ang maganda sa sport. Para ring American football, di ba? Yan yung ano eh. I mean, I think most of the sports, is total team effort, walang individuality diyan na, may individual player na magaling umiscore talaga. Pero, he can't succeed by himself, Yung individual na yon, kailangan niya yung team niya. So, yun ang maganda sa basketball. Okay, so, nag-umpisa tayo sa unang sinabi ng coach ko, yung sipag, kondisyon. Yan. Ganda yan. Yung sabi ni Aaron, yung walang malas sa depensa. So, kung iisipin mo, it all comes to the word hardworking, sipag. Yan talagang kaya bakit basketball? Una, yun yung sport na nakailigan ko. Then, it can make yourself better. Na nagsisipag ka sa buhay. Kahit anong klaseng trabaho meron ka. Ako, ano ba trabaho ko? Isa akong housekeeper dito sa Amerika. Pero, I make decent money. I never take advantage of people just to make money, Yun ang maganda doon. Kahit pagod ka, you keep working hard. And I think that is the effect of basketball in my life. Ayan. So, ayun. Thank you sa pakikinig ng first episode ng Basketball and Life with Kuya Al. Ayan. Thank you.